So mga tol, napakagandang balita po para kay Filipino fighter Mel Fajardo sapagkat nagutos na po ang IBF na kailangan depensahan ni IBF Flyweight World Champion Japanese Masamichi Yabuki ang kanyang titulo sa mandatory challenger na si Mel Fajardo. Binigyan po sila ng 30 days para magnegosasyon at maiwasan ang force bid. So pagkakataon na po ni Mel Fajardo na maging world champion kapag tinalo niya itong si Yabuki. Wala na nga pong inaaksayang panahon si Mel Fajardo. Agad na po itong nag-uumpisa sa training para nang sa ganun, agad niyang makuha ang 100% na kondisyon. Kaya suportahan po natin si Fajardo dahil World Championship na ang laban niya. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Sam Goodman versus Hirosuke Nishida. Inannounce na po yan kahapon sa Japan. Maglalaban ang dalawa sa September 27. Kasama po sila sa card ng Takuma Inoue versus Tenshin Nasukawa rematch. Paglalabanan po nila ang interim IBF Super Bantamweight title. Ika nga po ni Nishida kapag nanalo daw siya dito kay Sam Goodman at masungkit ang interim title at binakante ni Inoue ang IBF Super Bantamweight World title. Magiging full champion na daw siya. Mapupunta sa kanya ang titulo ni Inoue. Pero kung hindi daw bibitawan ni Inoue ang IBF belt, maglalaban daw sila ni Inoue. So magandang pagkakataon daw yan kapag makalaban niya si Inoue. Binunyag din po ni Nishida ang game plan nila kay Sam Goodman. Aniya, gagamitan umano niya ng distansya si Sam Goodman at pupuntusan. Kapag dumating daw ang magandang opportunity, gusto daw niyang i-knockout si Sam Goodman. Sa ibang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion Janrel Casimero. Bukod sa sinabi niya kahapon na chicken lang umano para sa kanya itong si Inoue, sinabi din ni Casimero mga tol na bata lang daw ang natatakot sa monster. Yan daw ang tandaan ni Inoue. Sa ngayon mga tol, wala pang announcement tungkol sa sunod na laban ni Casimero. Baka sa December na ang balik niya sa boxing. Mauuna mo nang lumaban si Magsayo sa Super Boxing. Announcement na lang ang hinihintay kay Magsayo. Nag-uumpisa na nga po makipag-sparring si Magsayo. Expected naman ng mga fans na undercard itong si Magsayo sa laban ng Ryan Garcia versus Conor Ben na magaganap sa September 12 sa Las Vegas. So sana nga po undercard talaga si Magsayo dyan. Sa iba pang balita mga tol, Alex Yala parang si Manny Pacquiao. Tinalo po kasi ni Alex Yala ang mga top world ranking sa tennis. Yan po ay sina Naomi Osaka, Elena Vitolina at sa finals ay itong si Jessica Pegula. So matitindi nga po ang tinalo ni Alex Yala. Parang si Manny Pacquiao noong kabataan. Pinataob lahat ng mga Meksikanong boksingero. Samantala, umani naman po na magandang reaksyon ang ginawa ni Alex Yala noong nagpa-autograph ang mga fans sa kanya. May isa po kasing panang nagpa-autograph ng watawat ng Pilipinas. Tinanggihan nga po yan ni Alex Yala. Sinabi niya na bawal po sa plug. So umani nga po yan na magagandang reaksyon mula sa mga netizen. At sinabing very respectful daw si Alex Yala sa watawat ng Pilipinas. Sa kabilang dako naman mga tol, Manny Pacquiao nag-launch ng pickleball tournament at ang mananalo daw per leg mag-uuwi ng 1 million pesos. Sinabi ni Manny Pacquiao na hopefully mapalaki daw niya ang tournament na yan. Tinawag nga po yan na Maharlika Pilipinas Pickleball Tour or MPPT na gaganapin sa Angeles, Pampanga. Nakasanction din po ang tournament na yan sa GAB or Games and Amusement Board.